Kabanata 16. Nagpakita ang Tycoon. Hindi na nagsalita pa si Tyr pagkatapos nun at humabol kay Winifred. Nasa harap mo na ang pagkakataon, ngunit walang sino man sa inyo ang nagpahalaga nito. Hindi mo masisisi ang iba para dito. Nagsimulang magbulungan ang buong pamilya Zia. Panghihinayang. Bakit tayo magsisisi? Sino sa tingin mo, Tyr Summers? Ulubi ka lang. At sino sa tingin niya si Winifred? Ang hiya naman ng pamilya Zia. Kapag wala sa mga miyembro ng pamilya Zia ang nagpakita sa kanilang kasal, sino ang magsisisi? Tyr Summers, sa tingin mo ikaw ang batang Tycoon na nakabili ng city center. Tumakbo si Tyr kay Winifred. Nang makita niya kung gaano kalungkot ang hitsura ni Winifred, mariing kumuyam ang kanyang mga kamao. Winifred, okay ka lang. Okay lang ako. Pinunasan ni Winifred ang luha niya at pilit na ngumiti kay Tyr. Winifred, kung hindi sila a-attend sa kasal namin, talo na sila. Siguradong magsisisi sila. By then, lumuhad man sila sa harap ng hotel at magmakaawa sa atin, hindi natin sila papasukin. What's more? On ang araw ng ating kasal, gagawin kitang pinakamaligayang nobya sa planetang ito, dadalhin ko ang buong lungsod at bibigyan tayo ng kanilang mga pagpapala. Pinagmamasdan ni Winifred si Tyr na may seryosong mukha na nagre-rumble ng kalokohan at tuluyan na siyang ngumiti. Bumalik na tayo. Oo. Magkahawak kamay silang dalawa na umalis sa mansyon ng pamilya Zia. Kahit na dismayado si Winifred, nasanay na siya sa ganitong kalungkutan. At least ngayon, may nagmamahal sa kanya na nananatili sa kanyang piling. Hindi na siya muling makaramdam ng kalungkutan. Sa lalong madaling panahon, ito ay Huwebes. Nang gabing iyon, maganda ang ayos ni George at ng mga kapamilyang Zia. Dala ang mga inihanda nilang regalo, nagmamadali silang umalis para dumalo sa kasal ng Tycoon. Kung tutusin, hindi gaanong tumulong si Travis sa pagkakataong ito. Ang pamilya Zia ay hindi nakakuha ng imbitasyon sa seremonya ng kasal, ngunit si George ay nag-aatubili na sumuko. Siya ay matibay sa pagsisikap kahit na ano. Ang lokasyon ng kasal ng Tycoon ay sa pinakamarangyang hotel sa loob ng Con City Homer's Feast. Ang pista ni Homer ay may 4 na antas ng iba't ibang ballroom, katulad ng Pacific Hall, Diamond Hall, Imperial Hall, at Castle in the Sky. Ang kasal ng Tycoon ay ginanap sa pinakamataas na klase ng mga ballroom, ang Castle in the Sky. Walang alinlangan na ito ang pinakakahanga-hangang lugar sa loob ng lungsod ng Con. Sa oras na si George at ang kanyang grupo ay nakarating sa Homer's Feast, maraming mga celebrity ng Con City ang nagtipon na sa labas. Ang kaganapan ay nakakaakit din ng mga regular na tao na huminto at manood. Mayroong higit sa 10 mga kotse na may dalang mga paputok habang patuloy ang kanilang pagbaril sa langit. Walang tigil ang mga umuungol na tunog na parang sinusubukan nitong sabihin sa mundo na malapit nang gaganapin ang kasal ng siglo sa loob ng Castle of the Sky. Kasabay nito, ang kapistahan ni Homer ay sinindihan ng mga nakakasilaw na neon lights. Ang pinakamataas na antas ng gusali, kung saan nakatayo ang Castle of the Sky, ay nag-shoot ng mga makukulay na beam hanggang sa madilim na gabi. Napakaganda ng tanawin. Napakaganda. Nakakapigil hininga. Habang nakatayo sila sa labas ng hotel na nakatingin sa pinalamutian na venue, nakaramdam ng inggit ang bawat babaeng naruroon. Ngayong gabi, ipapakita ng batang Tycoon ang kanyang mukha sa publiko at ikakasal ang kanyang mahal sa buhay sa wedding of the century na ito, na gaganapin sa loob ng Castle in the Sky. Maraming tao ang nag-i-imagine ng hitsura ng batang Tycoon habang pinapantasya nila ang kanilang sarili bilang ang pinakamasayang babae sa mundo. How I wish ako na lang ang babaeng ikakasal sa Tycoon na iyon. Naasim ang loob ni Iris habang sinusundan si George at ang grupo na may hawak na mga regalo. Naglakad ang grupo papunta sa entrance ng hotel. Gayunpaman, bago nila mapangalanan ang kanilang sarili, pinigilan sila ng seguridad. Pakipakita ang iyong mga imbitasyon. Malakas at malinaw ang boses ng security guard na may halong autoridad sa kanyang magalang na pananalita. Maliwanag na ang mga gwardya na ito ay may profesional na background sa militar. Mabilis na sinabi ni George, "We are from the Zia Group. We've especially come to attend the city center owner's wedding to give our blessings. What's more, nakuha ng Zia Group natin ang investment eligibility para sa city center." Ano ba ang Zia Group? Hindi ko pa narinig. Malamig ang tono ng gwardya habang nakatitig sa pamilya na parang isang grupo ng mga tulala, walang paggalang sa kanila. Mayroong toneladang mga pamilyang may third-rated na tulad mo na sinusubukang linlangin ang kanilang paraan sa ngayon.
Umalis, kayong lahat. Kung walang imbitasyon, walang sino man sa inyo ang makakapasok. Talagang walang awa ang mga gwardya na ito. Kahit anong pilit ni George at ng kanyang grupo na makipag-usap sa kanilang pagpasok, hindi sila pinapasok ng mga gwardya. Sa huli, ang pamilya Zia ay tinanggihan sa pintuan, nakabitin ang kanilang mga ulo sa pagkabigo. Ang kanilang plano na nais na pasayahin ang Taikon sa pamamagitan ng pagkakataong ito ay nabigo pagkatapos ng lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga mararangyang sasakyan sa tabi ng hotel habang pumapasok sila sa mga VIP passageway sa Homer's Feast. Mayroong silang iba't ibang mamahaling sasakyan na dala. Ang bawat isa sa mga luxury car na ito ay may dalang isang kilalang figure ng Con City. Ang Lincoln ay kabilang sa pinakamayamang tao ng lungsod, si Drake Tucker. Ang sasakyan na mamahalin ay pag-aari ng pinuno ng lungsod ng high-end residence development, si Donald Lewis. Ang isa pa ay pag-aari ng reyna ng alahas ng lungsod, si Jade Laurel. Ang isa pa ay pag-aari ng hari ng bagong media ng lungsod, si Henry Walker. Maliban doon, tila may ilang matataas na opisyal ng gobyerno na pumasok sa VIP passageway sa panloob na parking lot ng Homer's Feast. Habang pinagmamasdan nilang dumating ang mga dignitaryo, sa wakas ay natanto ni George at ng kanyang grupo kung gaano sila kawalang halaga. Say, kalimutan mo na. Isang mahabang buntong hininga si George. For prominent figure like the Tycoon, only the top-class dignitaries would be able to attend his wedding. Wala talagang karapatan ng pamilya Zia natin at hindi natin kayang gawin. Maya-maya lang, mamulong ang isa sa mga miyembro ng pamilya Zia, dahil hindi tayo makakapasok sa kasal ng Tycoon, dapat ba tayong pumunta sa Tyr at Winifred? Through that, si Iris ang unang sumagot ng galit na galit. That two garbage had put our Zia family to shame. Kung sino man ang dumalo sa kanilang masasamang kasal ay mga basura. Natarante si Iris habang tahimik sina George at Jackson. Wala silang balak na dumalo sa kasal ni Winifred at Tyr. Hindi nga nila alam kung saan gaganapin ang kasal ni Tyr at Winifred. Bagaman hindi tayo makapasok sa venue ng kasal ng Tycoon, kailangan nating manatili dito. Itinuro ni Jackson ang malaking screen sa mga dingding ng pista ni Homer. Once the ceremony begins, that large screen will show us the live situation inside the hall. By then, we'll be able to see what that Tycoon looks like. Remember his face. There will definitely be a chance for us in the future. Tama iyan. Sumang-ayon si George at ang grupo sa mungkahi. Kasabay nito, maraming tao ang naroroon, lalo na ang mga kababaihan, na sabik na malaman kung ano ang hitsura ng batang Tycoon na naging sanhi ng kaguluhan sa Con City. Inaabangan ng lahat, inaabangan ang sandali kung kailan lalabas sa malaking screen ang Tycoon at ang kanyang asawa. Halos isang oras na naghintay doon ang buong pamilya Zia. Habang dumilim ang kalangitan at ang mga ilaw ng neon ay nagliliwanag sa kalangitan, biglang sumikat ang mga paputok mula sa lahat ng dako sa paligid ng kapistahan ni Homer. Ang kalangitan sa gabi ay agad na naging isang nakasisilaw na tanawin. Noon lang, biglang lumiwanag ang screen na pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ang batang Tycoon at ang kanyang asawa ay sa wakas ay lumitaw sa malaking screen. Kabanata 17. Kasal ng Siglo. Ang kasal ng siglo ay opisyal na nagsimula. Natuon ang atensyon ng lahat sa malaking screen. Pati ang grupo ng mga kapamilya ni Zia, panay ang tingin dito, naghihintay na makita ang mukha ng binatang Tycoon at ng kanyang asawa. Boom! Ipinakita sa screen ang eksena ng isang paputok. Makalipas ang isang segundo, lumabas ang isang live stream ng sitwasyong nangyayari sa loob ng Castle in the Sky. Yan ang batang Tycoon at ang kanyang asawa. Ang gwapo, ang ganda, nagkaroon ng mga bulala sa paligid. Kawakas ay nagpakita na ang Tycoon at ang pinakamasayang babae sa mundo, ang kanyang asawa, ay nagpakita rin. Sa screen, hawak-hawak ni Tyr ang kamay ni Winifred habang nakatayo sila sa napakagandang kristal na podium na parang isang royal palace, tumatanggap ng blessings mula sa kanilang mga bisita. Ang mga panauhin na iyon ay karamihan sa mga piling tao sa politika at mga kilalang negosyante. Naka-white tuxedo si Tyr. Sa kanyang mga gwapong katangian at kaakit-akit na kakisigan, para itong si Prince Charming ay lumabas sa isang fairy tale. Si Winifred ay nakasuot ng nakasisilaw na pulang damit pangkasal. Isa itong damit pangkasal na pinangalanang The Queen of Roses, na personal na ginawa at idinisenyo ng punong taga-disenyo, si Miss Michelle ng marangyang tatak ng Italyano. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng $9.9 million.
Nakamangha-manghang figure ni Winifred at natukoy na mga tampok, ipinarray sa damit na ito, tiyak na siya ang pinakamagandang nobya sa buong mundo ngayong gabi. Sa sandaling iyon, parang ang buong lungsod ay nagsasaya at natutuwa. Nang makita ng pamilya Zia ang eksenang ito na lumabas sa malaking screen, natulala sila. Ganap at lubos na natulala. Walang salita para ilarawan ang kanilang nararamdaman ngayon. Shock ba ito? Pagkalito? Kawalang paniwala? Parang isang sumpa na nagparalisa sa bawat miyembro ng pamilya Zia habang nakatayo sila doon, nakaugat sa lugar. Ramdam na ramdam nila ang pagyayelo ng dugo sa kanilang mga ugat. Ganun ba? Tear at Winifred. Matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay bumulalas ang isang miyembro ng pamilya Zia. Oh God, si Tear talaga ang misteryosong batang tycoon na gumastos ng 10 bilyon para makuha ang city center. At si Winifred ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Sa ngayon, si George at Iris ay nakabawi na rin sa kanilang katahimikan. Namumutla si Iris habang ang selos sa kanyang puso ay nagbabantang sisubog siya. Mula sa murang edad, hindi kailanman nagawang ikumpara ni Iris si Winifred. Hanggang sa pangyayaring iyon 6 na taon na ang nakalilipas nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na umangat sa kanyang pinsan. Gayunpaman, ngayon, sa napakalaking swerte, si Winifred ay naging asawa ng batang tycoon. Paano tatanggapin ni Iris ang alinman sa mga ito? Impossible, this is impossible. How could Tear Summers be that tycoon? How can someone like Winifred be wife of the tycoon? Ang ekspresyon ni Iris ay naging nakakatakot habang siya ay tumili na parang banshee. Gayunpaman, agad na hinaila ni Jackson si George. Dad, mayaman na po tayo. Mayaman na po ang pamilya Zia. Si Tear Summers ang apo nyo. Ano pa po ba ang kinatatayuan nyo dito? Pilasan na natin sa loob at umaten sa kasal nila. Tama, tama, tama. Tuloy-tuloy na tumango si George. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba at itinuwid ang kanyang likod upang lumakad ng buong pagmamalaking patungo sa pasukan ng pista ni Homer. Katulad kanina, hinarang na naman ng mga security guard ang grupo. Ngunit sa pagkakataong ito, si George at ang kanyang grupo ay nagsalita ng may kumpiyansa. You guard dogs better make way. The tycoon and his wife, who is getting married inside, belong to the Zia family. Kung patuloy kang hamarang sa amin, baka mabali lang namin ang legs mo. Nakakunot ang noo ng grupo ng mga security guard habang nakatingin sa pamilya Zia na parang mga tulala. Talo ka. Ako ang tiyuhin ni Winifred Zia, at ito ang kanyang lolo, patuloy na pagmamalaki ni Jackson. Gayunpaman, ang natanggap niya ay isang walang awa na sipa ng isa sa mga gwardya. Lahat na talaga ng weirdo sa panahon ngayon. Kung kapamilya ka talaga ng tycoon, bakit hindi ka niya inimbita nung una? Get lost this instant. Kung patuloy kang manggugulo dito, babaliin ko yung mga paa mo ngayon na. Isang malaking grupo ng mga agresibong security guard ang sumugod na agad na tinakot ang mga miyembro ng pamilya Zia habang sila ay paatras. Nakakainsulto talaga ito. Dati, dinala ni Tear at Winifred ang mga wedding candies at mga imbitasyon para imbitahan sila sa kanilang kasal, ngunit itinapon ng grupo ang mga imbitasyong iyon na parang basura. Ngayon, ang mga taong ito ay walang kahihiyang sinusubukang makapasok sa loob. Paano magiging kasing mapagpatawad ang mundo? Kawakas, ang pamilya Zia ay nanatili sa labas ng pinto ng bawat isa sa kanilang mga isip, hindi nila malay na naalala ang sinabi ni Tear sa kanila noong isang araw. Pagsisisihan mo ito. Sa sandaling iyon, ang banquet hall ng Castle in the Sky ay naiilawan ng maliwanag na ilaw. Ang lugar ay mukhang maluho. Lahat mula sa mga dekorasayon, mga poste ng lampara, hanggang sa podium ay gawa sa mga kristal. Maging ang mga hapagkainan, upuan, at mga gamit sa hapag ay gawa sa mga kristal. Ang malawak na bulwagan ay nagmistulang isang kristal na kastilyo. Sa pamamagitan ng mga makukulay na ilaw, sariwang bulaklak, at mga epekto ng tuyong yelo, ang lugar ay naging langit sa lupa. Hawak-hawak ni Tear ang kamay ni Winifred habang nakatayo sila sa podium, tinatanggap ang mga bendisayon ng lungsod. Pagkatapos noon, inilabas niya ang 80 milyong Angel's Heart at ibinalot sa leeg ni Winifred. Hindi mabilang na mga emosyon ang namuo sa puso ni Winifred. Nakaramdam siya ng pananabik, kasiyahan, pagkasabik, at kahit konting takot. Simula nang dumating siya sa Castle in the Sky, nagulo ang isip niya. Hanggang ngayon, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Sinubukan niyang kurutin ang palad gamit ang kanyang mga kuko ngunit walang sakit. Parang panaginip ang lahat.
Hanggang sa mailagay ang Angel's Heart sa kanyang leeg ay biglang tumusok ang lamig ng brilyante sa kanyang sentido sa kanya na pagtantong totoo ang lahat. Tyr. Ito. Tess, huwag kang magsalita ng kahit ano. Hinawakan ni Tyr ang isang daliri sa labi niya kay Winifred. Sa ngayon, ayaw niyang masira ng anumang ingay ang magandang sandali na ito. Sa labas ng mga bintana, natatakpan pa rin ng paputok ang kalangitan. Lumipad ang tatlong helicopter mula sa isang mataas na gusali sa tapat na may dalang malakas na dagindong at malakas na agos ng hangin habang lumilipad sila sa castle in the sky. Milyon-milyong pink rose petals ang nahulog mula sa mga helicopter na ito habang sila ay lumipad pababa sa ilalim ng neon lights. Parang ulan ng pink na bulaklak. Nagkagulo ang lungsod. Ako, Drake Topper, wish Mr. Summers and Miss Zia a happy marriage, naway magkasama kayo, forever. Ako, Jade Laurel, wish Mr. Summers and Miss Zia a happy marriage, naway laging iisa ang inyong mga puso. Ako, si Henry Walker, ay bumabati ng maligayang pagsasama ni na Mr. Summers at Miss Zia, naway magkaroon ka ng mga anak sa lalong madaling panahon. Ako, si Hudson Ziegler, ay nais ni Mr. Summers at Miss Zia. Ang mga kilalang figure sa Con City ay dumating, sunod-sunod, upang bigyan sina Tyr at Winifred ng kanilang mga taos-pusong pagpapala. Sa wakas, ang kanilang anak na babae. Si Blair, ay nakasuot ng puting damit na prinsesa at may dalang isang malaking palumpo ng mga rosas habang naglalakad siya palapit sa kanila na parang isang maliit na anghel. Blair wishes Papa and Mama a happy marriage. Naway bigyan mo ng mas bata si Blair. Nilibang ni Little Blair ang lahat sa paligid. Yumuko si Tyr para buhatin si Blair, tapos hinawakan niya yung kamay ni Winifred. Lumakad ang pamilya ng tatlo sa mga kristal na bintana ng Castle in the Sky. Sa labas, may mga talulot na nahuhulog at mga paputok na nagpapalamuti sa kalangitan. Sa ilalim ng neon lights, para itong eksena sa labas ng mga pelikula. Itinuro ni Tyr ang malayo at tahimik na nagsalita, ngayon, ang mga bulaklak ay matingkad na namumukadkad sa buong lungsod para lamang sa iyo. Ako, si Tyr Summers, ay nanunumpa dito ngayong gabi na kahit na ito ay kabayaran ng aking buhay, isasama ko kayong dalawa habang nakikita natin ang kaluwalhatian ng mundo. Kabanata 18. Hindi isang tycoon. Kinabukasan, sa mansyon ng pamilya Zia. Ang buong pamilya Zia ay naghahanda para sa isang engranding piging simula pa ng madaling araw. Pilasan mo, hindi ka ba makagalaw ng mas mabilis? Ilabas mo ng maayos ang lahat ng mga palamuti. At bilasan mo ang mga pinggan at alak. Busy ang buong mansion habang patuloy silang hinihimok ni George. Para sa piging ng pamilya na ito, personal na inayos ito ni George. Maya-maya pa ay sumugod ang kanyang bunsong anak na si Lillian mula sa labas. Pare, dali, nandito na sina Tyr at Winifred, bilasan natin sa labas at I welcome sila. Sure. Tuloy-tuloy na tumango si George. Kasama ang mga matatanda sa pamilya Zia, nagmamadali silang lumabas ng mansyon. Sa labas, naglalakad ang pamilya ni Tyr. Tyr, Winifred, nandito ka na. Dali, pasok ka na at maupo ka na. Inihanda na namin ang lahat at hinihintay na lang namin kayo. Masigasig silang tinanggap ni George na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Si Blair ay natatakot na nakatingin sa kanyang mga matatanda na todong ngiti. Binigyan nila siya ng isang pakiramdam ng malalaking masamang lobo. Nakakainsulto talaga. Dati, tuwing pumupunta rito sina Tyr at Winifred, malamig ang pakikitungo sa kanila ng buong pamilya Zia. Ang tingin nila sa kanila ay basura at isang kahihiyan. Ngunit ngayon, nagmamadali silang lumabas ng pinto upang tanggapin sila. Nagmamasid si Tyr nang walang pakialam, nakaramdam ng disgusto sa loob. Sa mainit na pagtanggap ng pamilya Zia, pumasok sa mansyon ang tatlo nilang pamilya ni Tyr at umupo sa unahan ng main table. Sa huling pagpunta niya rito kasama si Winifred ay umupo na sila sa table ng katulong para kumain. Sa sandaling magsimula ang piging ng pamilya, si George ang unang nag-toast para sa Tyr habang ang iba pang matatanda ng Zia ay nag-aagawan pagkatapos gawin iyon. Sa kabilang table, habang pinagmamasdan ni Iris, ang selos at galit sa kanyang puso ay umaabot na sa punto ng pagkawasak. Lumingon siya kay Travis na nakaupo sa tabi niya at sinabing may sama ng loob na pumupuno sa kanya, "This is all your fault. Bakit hindi ikaw ang tycoon na bumili ng city center? Seeing that Winifred looking so cheeky really makes me want to go sa ibabaw at sampelan mo siya." Mabilis na sinabi ni Travis, "Hinaan mo ang boses mo.
Kung marinig ito ni Tyr, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Tumahimik agad si Iris. Ngayong alam na niya ang pagkatao ni Tyr, hindi na siya naglakas loob na saktan ito. O Winifred, mahal kong apo, hindi ko akalain na mapapangasawa mo ang isang kahangahangang lalaki tulad ni Tyr. Matanda na ako ngayon, naisip ko lang na bumaba sa pwesto ko. Pakiramdam ko ay Winifred ka. Pinakaangkop na kunin ang posisyon ng Pangulo sa Zia Group. Pagkasabi nito ni George ay nagulat ang buong pamilya Zia. Hindi nila kailanman inasahan na ang matanda ay umabot ng ganito katagal para lang mapasaya si Tyr. Nanginginig din si Winifred. Nais niyang magbigay ng ilang paliwanag. Lolo talaga. Gayunpaman, hindi binigyan ni George at ng pamilya si Winifred ng pagkakataong ito. Tama. Sa palagay ko sa kahangahangang kakayahan ni Winifred, siya ang pinakababagay bilang presidente ng Zia Group natin. Naniniwala kami na sa mga kakayahan ni Winifred, tiyak na madadala niya kami sa mas mataas na taas. Parehong hindi nagpapigil sina Jackson at Lillian sa kanilang pambobola. Wala silang pakialam kung sino ang naging presidente ng Zia Group. Iniisip lamang nila kung makapagdala ng tubo at pera si Tyr sa pamilya. Malamig na pinanood ni Tyr na mas lalo pang naiinis. Tyr, hindi ko akalain na ikaw talaga ang batang tycoon na bumili ng city center. Halika, painumin ka ni Uncle Jackson. Itinaas ni Jackson ang kanyang wine glass kay Tyr. Your uncle, I, have a straightforward personality. Please don't mind what I've said in the past. Oo, painumin mo rin ang tita mo dito sa kalusugan mo. At ang pangalawa mong tiyo, nandito sa iyo. Tyr, mula ngayon nasa kamay mo na ang pamilya Zia. Gayunpaman, hindi na pinulot ni Tyr ang kanyang baso. Sa halip, binaliktad niya ito sa mesa. Mahal na mga matatanda, sa tingin ko lahat kayo ay mali ang pagkakaintindi. Dito, natigilan ang lahat. Ano ang ibig niyang sabihin sa misunderstood? Napangisi si Tyr sa loob-loob. Pumunta siya ngayon dito dahil gusto niyang makita ang pangit na ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito at makita kung gaano sila kababaw. Gusto sana niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ngayon biglang nawala ng gana si Tyr. Ayaw niyang tumulong sa pamilya Zia. Gusto man niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan nitong maghintay hanggang matapos na putulin ni Winifred ang relasyon sa pamilya Zia. Hindi ako isang tycoon at hindi ko binili ang sentro ng lungsod. Natigilan ang lahat. Halos ganap na nawala ang kanilang masigasig na ekspresyon. Ngunit hindi sila pumayag na sumuko. Si Jackson ang unang nagsalita na nagsasabing, Tyr, tingnan mo. Mahilig ka lang magbiro. Kung hindi ikaw ang tycoon, paano nangyari ang seremonya ng kasal sa Castle in the Sky kagabi? At paano naman iyon Angel's Heart na binigay mo kay Winifred? Agad namang sumagot si Winifred, Uncle, itong Angel's Heart is actually a replica worth few thousands lang. As for that wedding, patuloy ni Tyr, ang totoo ay noong pulubi pa ako sa Con City noon, nakasalubong ko si Drake Tucker nang ma-accident siya at nailigtas ang kanyang buhay. Noon, nangako siya sa akin na tutuperin niya ang isang hiling ko. This time, I've come back because I wanted to give Winifred a wedding ceremony. So I went to find Drake Tucker after that, sinabi ko kay Drake na ang wish ko ay matulungan niya kami ni Winifred na mag-host ng wedding of the century. Ang sinasabi mong may-ari ng city center, pagkatapos ng merchant investment event, wala na siyang tycoon wedding. Buzz. Tumabog ang isipan ng mga kapamilya Zia. Ang bawat tao ay nagkaroon ng pagnanasa na samuka ng dugo. Naisip nila na ang pamilya ay nakakuha ng isang tycoon na ang kanilang mga araw ng tagumpay ay malapit na. Pero nauwi sa hindi pagkakaunawaan ang lahat. Nawala agad ang sigla ng lahat. Sa lugar nito ay ang paghamak at paghamak tulad ng dati. Tige na kumain na kayo, hindi naman ako nagugutom kaya aalis na ako. Ako rin. Medyo nahihilo ako. Bakit biglang may mabaho at maasim na amoy? Ang baho. Lalabas ako para magpahangin. Say, tapusin na natin itong family feast dito. Bawat miyembro ng pamilya Zia, maging ang matanda, si George, ay bumalik sa kanilang tunay na kulay. Ang kaninang masiglang piging ay naging malamig at tahimik. Karamihan sa mga tao ay umalis na. Papa, Mama, bakit lahat sila umalis? Ang maganda at malalaking mata ni Blair ay kumikislap, mukhang nalilito. Napatingin siya sa lamesang puno ng mga pinggan at napalunok. Papa, pwede po ba akong kumuha ng drumstick? Eat. Kumain nito. Bagay ka lang kumain ng tinapay mula sa food waste bin.
Damaloy sa tenga ni Blair ang makamandag na boses ni Iris. Sa sobrang takot ng batang babae ay agad niyang binawi ang nakalahad niyang braso. Naging malamig ang ekspresyon ni Tyr habang nakatitig kay Iris. Mapanganib niyang sinabi, kapag insultuhan mo pa ang anak ko, bubunutin ko ang dila mo. Kabanata 11. Hari ng Hilagang Disyerto, Batang Arthur. Nawala ng reflex ang mga pupils ni Iris. Sa tabi niya, bakas ang takot sa ekspresyon ni Travis. Gayunpaman, mabilis na nanambalik ang dalawa. Si Tyr Summers ay hindi isang tycoon at ibinalik na ni Drake Tucker ang kanyang pabor, kaya ngayon ang lalaki ay wala ng anumang koneksyon kay Drake. Bakit kailangan pa nilang matakot sa kanya ngayon? Pulubi ka lang pero naglakas loob kang magpanggap bilang tycoon. Sabi ko, Tyr, gaano ka mabubuhay? At Winifred, bigo ka na ba ngayon? Akala mo nagpakasal ka sa isang mayaman, pero nagpakasal ka pa rin sa isang pulubi, ha. Nakakatuwa lang ito, ang mga anak ng mga pulubi ay hindi karapat-dapat na kumain ng tinapay mula sa mga basurahan ng pagkain. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Tyr kay Iris. Bagaman hindi ako tycoon, parang sinabi ko sa inyong dalawa na huwag akong guluhin. Nagulat si Iris at Travis. Sa wakas ay naalala nilang dalawa na si Tyr ay may sakit sa pag-iisip. Hindi nila namamalayan na umatras at tumigil sa pagsisikap na pukawin si Tyr at ang kanyang pamilya. Pagkaalis nila sa mansion ng pamilya Zia, mukhang masama ang loob ni Winifred. Winifred, disappointed ka ba sa akin? Hindi, mabilis nang umiti si Winifred kay Tyr. Kulat mo talaga ako kagabi. Sa totoo lang, I don't actually wish that you're a tycoon. I just want the three of us to live our days normally like we're doing now. So, after we came, pabalik mula sa castle in the sky, at ipinaliwanag mo sa akin ang mga bagay-bagay, talagang gamaan ang pakiramdam ko. Oo, nakangiting tumango si Tyr. Naunawaan na niya ngayon kung bakit itinatago ng mga monarko ang kanilang mga pagkakakilanlan kapag sila ay naghahabol ng mga palda noong unang panahon. Maging para sa pamilya Zia o dahil sa kawalan ng kakayahan ni Winifred na tanggapin ang katotohanan, nagpasya si Tyr na huwag munang maglinis sa ngayon. Kailangan muna niyang planuhin ito ng mabuti. Na-disappoint lang talaga ako kay Lolo at sa lahat. Huminga ng malalim si Winifred, namumula ang mga mata. Tyr, sorry, kailangan mong makita ang kahihiyan na iyon. Naisip mo na bang umalis sa Zia Group para magsimula ng sarili mong kumpanya? Bagamat hindi ako isang tycoon, mayroon pa rin akong ipon pagkatapos magtrabaho ng husto sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito. Nakaramdam si Winifred ng salungatan, ngunit natukso siya sa ideya. Gayunpaman, tinanggihan niya si Tyr sa huli. Let's talk about it in the future. They're still my family, after all. Sige, nagkibit balikat si Tyr. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. After that wedding ceremony, bumalik sa normal ang lahat. Nagpatuloy ang mga araw nila na si Winifred ay nagtatrabaho sa Zia Group gaya ng dati. Habang si Tyr naman ay nanatili sa bahay para asikasuhin ang mga gawaing bahay at pauwiin si Blair mula sa paaralan. Kaninang hapon, kakapadala lang ni Tyr kay Blair sa kindergarten at pabalik na sana siya nang dumaan siya sa isang mahabang tulay na katatapos lang. Sa tapat ng tulay, nakaharang sa kanyang dinadaanan ang isang hanay ng mga itim na sasakyan. Napakaranggal na pagpapakita. Habang nakatingin siya sa hanay ng mga sasakyan, naningkit ang mga mata ni Tyr. Bumukas ang mga pintuan ng sasakyan, at lumabas ang maraming lalaking nakasuot ng itim na may mga aura na nakamamatay. Magkamukha pa nga ang kanilang mga build, para silang grupo ng mga profesional na sinanay sa militar. Lumapit ang isa sa mga lalaki para buksan ang pinto ng nangungunang sasakyan. Lumabas ang isang middle-aged na lalaki na tila nasa 50s ang edad, bitbit ang aura ng isang autoridad. Madaling sabihin na ang taong ito ay may ilang background. Kahit na ang pinakamayamang tao sa Con City, si Drake Tucker, ay hindi makakapantay sa kanyang presensya. Sa totoo lang, isa siyang prominenteng figure. Ang lalaking ito ay si Arthur Young mula sa pamilyang Summer sa Hilaga. Ang pamilyang Summer sa Hilaga ay kung saan ipinanganak si Tyr. Isa sila sa pinakamataas na ranggo ng mga piling pamilya sa lugar na may ilang mga probinsya sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang pamilyang Summers ay may 3 hari at 5 tigre na naglilingkod sa ilalim nila, at si Arthur ay isa sa 3 hari ng pamilya ni Summers, ang hari ng Northern Desert. Third Young Master, lumabas ako sa utos ni Old Master na iuwi ka. Miss na miss ka na niya. Naglakad si Arthur papunta kay Tyr.
Baka sa tono niya ang paggalang. Miss ako, naningkit ang mga mata ni Tyr. Mamantong hininga siya sa loob. Noon, ang matandang babae ay pamahiin at naniniwala sa mga sabi-sabi na si Tyr ay isang malisyosong pag-iral na siya ang magdadala ng pagbagsak ng pamilya. Pagkatapos ay pinalayas ng matandang babae si Tyr sa bahay ng mga Summer kung saan napunta siya sa mga lansangan ng Con City at naging pulubi. Hindi ito isang bagay na gagawin ng isang lola sa kanyang apo. Ang kawalan ng puso ng matandang babae, ang demonyo ng isang madrasta, at ang kawalang interes ng kanyang ama ay naging dahilan ng pagkadismaya ni Tyr sa kanyang buong pamilya. Ngunit ngayon, ang matandang babae ay nagpadala ng isang tao upang ibalik siya, sinasabing na miss niya siya. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Tyr ay ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pinandilatan niya si Arthur at malamig na sinabi, kahit na totoo ang mga Diyos at mababawi ang natapong gatas, hindi ako mamimiss ng matandang iyon, si Gladys Dawson. Hiniling niya na puntahan mo ako dahil gusto niya ang bone marrow ko. Ang batang kapatid na lalaki na ipinanganak ng aking masasamang madrasta ay may sakit ngayon, at tanging ang utak ng buto ko lang ang makakapagligtas sa kanya, hindi ba? Biglang naningkit ang mga mata ni Arthur. Paano mo nalaman? Yay! Umisi si Tyr pero hindi sumagot. Bagamat nasa ibang bansa ang kanyang Regal Palace, napakadali para sa kanila na makakuha ng impormasyong tulad nito. Umalis ka na sa paningin ko. Wala nang bahid ng respeto sa mga mata ni Arthur. Nakakatakot na ngayon ang ekspresyon niya. Third Young Master, hindi maaaring suwayan ang utos ni Old Master. Tinabi niya na ibalik ka niya kahit anong mangyari. Patawarin mo kami. Maya-maya pa pagkatapos niyang magsalita ay pinalibutan agad ng mga lalaking nasa likod ni Arthur si Tyr na parang bilog ng mga gutom na lobo. Sa mga katulad mo, umikit si Tyr. Bang bang bang. Sa isang iglap, ang hangin ay napuno ng isang maindayog na tunog ng dagandong na may mga sunod-sunod na hiyawan na nakakadugo. Makalipas ang 30 segundo, bumagsak lahat sa lupa ang grupo ng mga lalaking dinala ni Arthur. Nanlamig ang katawan ni Arthur na parang nakakita lang ng multo. Hinawakan ni Tyr ang kwelyo ni Arthur nang ang makapal na mamamatay tao na aura na pinalabas niya ay nagpapaigting sa bawat kalamnan sa katawan ni Arthur. Arthur, bilang respeto sa pagtawag ko sa iyo noon na Uncle Yam, pakakawala na kita ngayon. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang iyon kung gusto niya ang buhay ko, halika at kunin mo. Pero mas mabuting ipadala niya ang mga may death wish, dahil papatayin ko ang bawat isa. Sa dulo ng tulay, parang demonyo ang silhouette ni Tyr habang papalayo. Ang nakamamatay na aura na pinakawalan niya sa tulay ay nananatili, halos hindi naglaho hanggang sa ilang sandali. Napanganga si Arthur habang nakatingin sa kawalan ni Tyr. Tyr, bagamat hindi ko alam kung ano ang naranasan mo nitong mga taon na nagbigay sa iyo ng ganoong kapangyarihan at lakas, ang pamilya Summers ay isa sa mga piling tribo sa Hilaga. Ito ang iyong kapalaran. Kabanata 20. Business Partnership. Maraming bingasang lalaki sa pamilya Summers. Si Arthur, ay maraming malalakas na lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit siya ay naging masyadong pabaya sa pagkakataong ito. Hindi na muling suswertehin si Tyr sa hinaharap. Ang unang tagapagmana ng pamilyang Summers, si Kirin Summers, ang paborito ng matandang master. Ngayon na ang bata ay may sakit at tanging ang buto ng utak ni Tyr ang makapagliligtas sa kanya, ang pamilya Summers ay hindi pinabayaan si Tyr ng ganoon kadali. Gayunpaman, walang ideya si Arthur kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan at background ni Tyr. Kung ikukumpara sa organisasyon sa ibang bansa, ang The Regal Palace, ang pamilyang Summers ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na bumalik ang pamilya Summers para istorbohin si Tyr sa loob ng mahabang panahon. Ipinagpatuloy ni Tyr ang pagpapadala at pagbabalik ni Blair mula sa paaralan at nanatili sa bahay upang gumawa ng gawaing bahay. Si Winifred ay naging sobrang abala sa kanyang bagong managerial post sa departamento ng disenyo ng Zia Group. Kaya lang, kalahating buwan na ang lumipas. Ngayon, isang apurahang pagpupulong ang ipinatawag sa conference room ng Zia Group. Nakaupo si George sa upuan ng Pangulo kasama ang lahat ng matataas na opisyal ng pamamahala ng kumpanya na mukhang solemna. Ang listahan ng mga karapat-dapat na korporasyon na mamumuhunan sa sentro ng lungsod ay malapit ng makumplito. Ang Smith Group ng Con City ay kukuha ng malaking bahagi ng distrito ng damit ng sentro ng lungsod. Bilang karagdagan,
Sigurado akong narinig na ninyong lahat iyon. Ang presidente ng Smith Group, si Zachary Smith ay nagpunta kamakailan sa Italia upang makipag-ayos sa isang pangmatagalang pakikipagsosyo. Ang grupo ng mga opisyal ng pamamahala ay tumango, narinig namin. Ang Smith Group ay nagplano ng partnership na ito ng maaga bilang isang pundasyon para sa pagpasok sa sentro ng lungsod makalipas ang kalahating taon. Dahil ang Smith Group ay gumawa ng maraming mga proyekto bago ito. Kasama ang paparating na malaking pangangailangan ng sentro ng lungsod, ang kanilang mga pabrika ng damit ay maaaring hindi magawa. Tumango si George at sinabing, kaya pala nagpadala ng notice ang Smith Group na naghahanap sila ng pangmatagalang partner. Noon pa man ay nakikipagnegosyo na kami sa Smith Group, kaya sa pagkakataong ito, hindi na makakapayag ang ZA Group. Mapupunta ang pagkakataong ito kung ang aming ZA Group ay maaaring maging kasosyo sa negosyo ng Smith Group. Hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng mga order para makamit ng aming ZA Group ang tagumpay, kaya kailangan naming isecure ang partnership na ito. Dahil dito, tumingin si George sa mga opisyal ng pamamahala sa paligid niya at sinabing, ito ay isang mahalagang deal. Sino sa inyo ang handang tanggapin ang hamon at makipag-ayos sa Smith Group tungkol dito? Kung sino man sa inyo ang makakatiyak sa DEA na ito, hahayaan ko ang taong ito na pangasiwaan ang buong proyektong ito pagdating ng panahon. Sa isang iglap, lahat ng mga opisyal ng pamamahala ay natukso. Kung maaari silang maging kinatawan ng proyektong ito, nangangahulugan iyon ng isang magandang taunang bonus, ngunit maaari silang makakuha ng maraming perks sa paglalakbay. Gayunpaman, walang gustong gawin ang gawaing ito. Dahil alam ng lahat dito na hindi ito magiging isang magandang atas. Ang taong namamahala sa proyektong ito sa Smith Group ay ang young master ng pamilya Smith, si Liam Smith. At kilalang kilala si Liam Smith sa Con City para sa pagiging malaswang tao. Kaya naman, kung may ipapadala ang ZA Group para makipag-ayos, kailangan nilang magpadala ng magandang babae. Gayunpaman, wala sa mga magagandang babaeng ito ang handang makipagnegosasyon kay Liam Smith. Ito ay dahil si Liam ay hindi lamang malaswa, pangit din siya bilang poloka. Ang lalaki ay isa ring lubusang pervert. Kung itinakda niya ang kanyang mga mata sa isang tao, ang mga babaeng iyon ay mapalad na gumapang pabalik ng buhay. Nagkaroon pa nga ng balita tungkol sa pagpatay niya sa isang tao sa proseso. Kapag nahaharap sa isang gutom na lobo na katulad niya, walang maglalakas loob na magboluntaryo sa hukay ng apoy na ito. Kung ang negosasyon ay nauwi sa isang pagkabigo, sila ay maaaring lumpo sa pinakamahusay o mawawala ang kanilang buhay sa kabuuan. Hindi ito biro. Nang walang sumagot ay baka sa mukha ni George ang galit. Lolo, I think we should let Winifred negotiate this project. Maya-maya lang ay tumayo si Iris at tinuro si Winifred. Nagdilim ang ekspresyon ni Winifred. I'm from the design department, and you're from the business department. Kung hindi ka pupunta, bakit ako pupunta? Ngumuso at nanunuya si Iris, Winifred, ang mga damit na idinisenyo mo ay sobrang pangit at mapurol. For the past few years, hindi mapalago ng ZA Group natin ang negosyo natin dahil basura ang mga designs mo. Hence, this will be a chance for you to make para sa iyong mga pagkukulang. Itigil ang pananatili sa loob ng opisina na sinusubukan mong mamuhay ng komportable. Nag-aalab sa galit si Winifred. Maliwanag na hindi maganda ang takbo ng kumpanya nitong mga taon dahil si Iris at ang kanyang grupo ay tumanggap ng napakaraming rebate na naging sanhi ng pagbagsak sa kalidad ng pag-import. Bilang isang resulta, ang mga damit na inilabas ng ZA Group ay napakababa at naapektuhan ang mga benta. Nakabaligtaran. Ang mga disenyo na inilabas ng koponan ni Winifred ay napakasunod sa moda at napakarilag, at ito ang pinakamalaking salik na nagbabayad para sa mga pagkukulang ng kanilang mga produkto. Kung hindi, matagal nang nabangkarote ang ZA Group. Ngayong ginagamit na ito ni Iris bilang dahilan, sino ba ang hindi magagalit? Winifred, you should learn to have some gratitude. Kung hindi dahil sa pamilya Zia ang nagpapakain sa iyo sa lahat ng mga taon na ito, ikaw at ang iyong anak na babae ay kailangang mamulot ng basura tulad ng pulubi mong iyon. Ngayon na gusto naming ilagay mo sa kaunting pagsisikap, tumatanggi ka. Habang nagsasalita siya, nagtaas ng kamay si Iris. I now announce that Winifred will be negotiating this deal with the Smith Group. Sa mga pabor, itaas ang inyong mga kamay. I think Iris makes sense. I agree. Yes, I agree too. She's been a parasite for the Zia family for so long, she should be putting in some effort. Oo, pumayag din ako.
Sa isang iglap, mahigit kalahati ng Zia family management officers ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Galit na nagngangalit si Winifred. Ang bawat isa sa mga taong ito sa pamilya Zia ay pareho. Hindi na sila makapaghintay na itulak siya sa isang bangin. Sa wakas, walang magawang tumingin si Winifred kay George. Ang gawaing ito sa una ay kabilang sa departamento ng negosyo ni Iris, kaya bakit kailangang umalis si Winifred? Naniniwala si Winifred na gagawa ng patas na desisyon ang kanyang lolo. Pero sayang, grabe pa rin ang pagkadismaya ni Winifred. I think what Iris said makes sense. Winifred, although you've secured the city center investment eligibility for the company dati, masyado kang mabilis na umaban sa manager post ng design department. Marami pa ring tao sa kumpanya na ngunit kung may secure mo ang deal na ito sa Smith Group, walang sino man sa kumpanyang ito ang maglalakas loob na magtsismisan muli tungkol sa iyo. Lolo. Walang salita si Winifred para ilarawan ang kanyang hinaing. George Zia, kung bias ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangang humanap ng masasamang dahilan. Winifred, binigyan ka ni Lolo ng isang mahalagang gawain dahil naniniwala siya sa iyo. Matuto kang magpasalamat. Ang proyektong ito ay sa iyo na ngayon upang makipag-ayos, kaya't huwag mo nang isipin ang pagpapabeya. Kung hindi mo masecure ang deal na ito, pagkatapos ay maaari kang umalis sa kumpanya.